Based dito sa scanner natin, ang lumabas na mileage is 73,174. Dito sa kanyang gauge is 73,699. So makikita ninyo, mas mataas pa yung nasa gauge kumpara rito sa ating scanner. So yung Hey guys, so Happy New Year sa inyong lahat. So meron tayong client for today na gustong ipabenta itong kanyang Mitsubishi Montero Sport 2013 model GLX. Pero syempre bago natin i-recommend for selling, chine-check ko muna. Pero kayo, kung bibili niyo rin yung unit at gusto niyo magdala ng sarili niyo mekaniko at hindi si Jeep Doctor ang kukunin niyo, wala namang problema kay seller. Pwede kayo magdala ng mechanic. Scan, test drive, walang problema. Pero ngayon, pakita na rin muna natin. Unahin natin yung coding niya. This is Friday. GLX variant lang ito. 7-seater na Montero Sport. Yan, 7-seater. Actually, ang GLX is naka fabric seats lang. Meron lang siyang seat cover. Tapos dito sa loob, mukha namang malinis pa yung sasakyan. Pero, syempre, check na rin muna natin. Ito yung unang issue niya. Yung kanyang plastic bumper namumuti na. Actually, sakit ng plastic bumper to. At least yung plastic bumper lang. Pwede nyo naman itong pinturahan ulit. Pero tinitignan ko kasi yung body kanina. Mukha namang original pa yung kanyang pintura. Mukha kasi hindi ako masyadong expert sa pintura eh. Nasabi ko na yung coding, no? Coding is Friday. Tapos dito tayo. Pag tinignan ko yung kanyang gulong, pagpasensyahan nyo na daw at ano yan? Buhangin semento kasi nagpapagawa yata sila rito sa labas. Kaya na lalagyan ng semento yung kanilang gulong. Pero makapal pa siya. Sa Vero GT Radial na gulong. Napakakapal pa guys. As in, sobrang kapal pa. Yan. Tapos yung mugs niya, makinis naman. Dito pag tinitignan ko, ito yung una ko nakita. Meron siyang dent dito. Mga hairline scratches na matatanggal naman sa buffing. Okay. Dito ganun din, makapal pa yung gulong rito. Sabay-sabay daw itong pinalitan ng may-ari. GT Radial na sa Vero. All-terrain tires. Yan. So dito tayo sa loob guys. Unahin na natin yung sa scanning. Siyempre gusto nyo malaman yung condition ng car bago ninyo bilhin. Ito nga pala, nakikita nyo, yung kanyang pinto, ang tawag dito, fabric, plastic, combination. Tapos dito sa loob, since ano nga siya, originally, fabric seats lang to. So itong seat cover na luma na, palitan nyo na lang. Seat cover lang naman yan. Okay. Pero yung kanyang upuan maayos pa. Tsaka manual ha. Kasi nga GLX lang to. Tapos manual transmission nga pala guys. Baka may magtanong. Manual transmission ang isang to. Sa naghahanap ng Montero na manual transmission ito. Wait lang. Kabit ko muna yung scanner ko. Sabay suksukan. Ayan, so kabit na natin. Tapos ayan. So based dito sa gauge niya, mileage niya is 73,699. Ito yung kanyang infotainment, stock infotainment pa ng Mitsubishi Montero yan. Climate control, controls ng radio. Ayan, manual transmission. Sa manibela niya guys, maganda pa eh. Pero syempre, scan muna natin. Ayan, nakakonekta naman na yung ating scanner. Mitsubishi. Hanapin natin si Mitsubishi. Check lang natin yung mga lalabas na error codes. Tsaka, check natin kung original mileage na 73,000. Pero ito, kasi nakapangalan tong sasakyan na to mismo guys, sa mismong may-ari. Siya mismo ang may-ari. Hindi ito buy and sell, hindi ito car dealer, hindi rin bank repo. Owner, seller, ito, yung nagbebenta. Ayan. 2013 model. 2013 na GLX manual. Wait lang natin. Ayun, makikita nyo yung interior. Ito, yung slit ng upuan, cover lang din yan. Ito kasi yan, oh. Naka-fabric. Kaya medyo may slit lang. Ayan, so ito. Tapos na tayo ng scanning. Yung mga lumabas is mga timeout lang naman. Can timeout, e-tax, lean timeout. Okay. So wala naman siyang major error na nilagay. Okay, so check natin tong mileage niya. Kung original yung kanyang mileage. Read data stream.
Hanapin na agad natin yung odometer calculated by ECU. Okay. Ay, wait lang. Pumihit siya. Odometer calculated by ECU. Ayun. And then okay. Based dito sa scanner natin, ang lumabas na mileage is 73,174. Dito sa kanyang gauge is 73,699. So makikita ninyo, mas mataas pa yung nasa gauge kumpara rito sa ating scanner. So yung ganyang problem guys, mga nasa 500 difference. Pero mas mababa pa yung na-calculate ng ECU kumpara do sa lumalabas do sa panel niya. Nangyayari yan guys kasi gulong niya nagpalit. For sure hindi ito yung recommended tire or stock tire ng Montero kasi nga all-terrain tire to, halata namang malaki. Okay, so nagkakaroon ng discrepancy sa odometer kasi nga nagpalit ng gulong na hindi in-encode sa e-tax or sa ECU ng Montero na to. Pero okay lang guys kasi 500 lang ang difference. Tsaka ang difference pa, mas mababa pa nga yung calculation ng computer kaysa dun sa gauge. So, hindi siya tampered, okay? Yeah. So, dito, pinaandar natin yung makina. Testing natin yung aircon. Malamig naman. Malamig naman yung aircon niya. Tsaka pagka-on ko ng aircon niya, nag-idle up naman. So, gumagana ng maayos yung idle up niya. Power fold ng side mirrors. Ito, gumagana rin yung power fold natin. Yan. Okay na. Yan. So, gumagana ng maayos. Power steering, malambot. Mga power windows, gumagana naman lahat. So, ito, since personal owner, siguro mga kakailanganin nyo rito, buffing, kung medyo maselan kayo. Kasi yung mga scratches niya, ano lang naman mga hairline scratches, tsaka itong dent na to. Tsaka yung pintura din kanina sa may Tapos dito naman sa labas, wait lang, patayin muna natin yung makina. Check natin pala yung coolant niya. Coolant tsaka yung langis. Yan. B1D. Ayan. So yung langis niya, para sa diesel engine, malino pa yung ganyan diesel langis. Pero, syempre, lagi ko sinasabi, pag bibili ng second hand car, palit na kayo ng langis. Langis ng makina. Yung kanyang coolant reservoir, tignan natin. Ayan. Okay. Ayan. So, wala namang sign na naghahalo yung coolant tsaka langis. Wala namang sign. Dito sa oil filler cap. Check natin. Sa oil filler cap, ganun din. Malinis din. Wala ring sign na naghahalo yung coolant tsaka yung langis. So, ang may papayo ko rito, since second hand tong bibili ninyo na sasakyan, palit na agad kayo ng langis ng makina tsaka ng transmission. Although manual transmission nga pala to. Pero 70,000 na. So, sa manual transmission, maganda magpalit na rin kayo ng langis. Okay? Tapos dito guys, may nakita rin akong scratch. Ito. Ito lang naman, nakita ko. Pero ito plastic part to Plastic. Ito kasi yung lata. Ito yung pinaka-plastic. Fender lang ang tawag natin dito, di ba? So ito lang yung na-scratch sa kanya. Ito kahit papinturahan nyo to. Kasi plastic part lang naman yan Yan, kahit papinturahan nyo yan. Mula rito hanggang dito. Yan lang naman yung nakita kong tama niya na medyo malaki-laki. Aside from that, puro mga hairline scratches na lang Ayun, lahat ng gulong niya naka-Sabero. Sabero na Grand Trek. Tapos, stock pa na step board. Ayan, mga hairline scratches Ayan. Medyo masikip kasi dito. Ayan, makikita nyo. Ayan, yung mga hairline scratches na yan, very common. Okay lang yun. Okay. So, ayun na lang guys. So, sa mga magiging interested, ang location nga pala na itong Montero na to is Tandang Sora, Quezon City. Pwede nyo akong kontakin kung gusto ninyong ma-view tsaka ma-test drive, ma-scan yung sasakyan, magdala kayo ng mechanic nyo, wala namang problema. Tapos ang asking price ni seller is 598,000. Negotiable pa naman yon upon viewing po mga boss. Kontakin nyo na lang kami sa cellphone number, nakikita nyo po dyan sa inyong screen. Salamat po!